May mga taong mapamahiin ang naniniwalang ang puno ng balete ay pinamamahayan ng mga engkanto. At may nag-aakala pang ang balete ay maaaring mag-anyong tao. Kung yun ay totoo, anong lagim ang maaaring ikalat ng isang taong balete? Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Taong Balete. Sa isa na namang gabi ng lagi. Matapos kong puwersahang yakapin at halikan si Alona sa ilog habang naglalaba sa kanina. Malamang kapag nanligaw ako sa kanya ngayong gabi, sagutin agad niya ako. Kapag naging nobya ko siya, siguradong maraming maiinggit sa akin. Sa ganda ng mukha at katawan ni Alona, daig ko pang nanalo sa loto. Gumagalaw ang mga baging ng puno ng balete na madadaanan ko. Wala namang tao sa itaas ng puno na nagpapagalaw sa mga baging. Pumupulupot sa katawan ko ang mga baging ng balete. Ang katawan ng puno ng balete nagkaroon ng mukha. Gumagalaw ang puno ng balet at nagsasalita. Hindi ka makakakulat sa aking mapagin na nakapulupot sa katawan mo. Ito totoo. Pinapangungot lang ako. Bibigyan kita ng aking mga baging. Mamamatay ka, lalaki. Mamamatay ka. Nay! Nay! Alona? Oh, bakit umahangos ka? Parang takot na takot ka. Nay, hindi po ako natuloy bumili ng pandesal sa tindahan. Kasi minadaanan po ako sa ilalim ng puno ng balete. Si Fredo po. Yung kabarangay natin? Na sinabi mong nabasto sa'yo kahapon sa ilog? Opo. Nakabulagta po siya sa ilalim ng puno ng balete. Nakalabit po ang dila niya. Tirik ang kanyang mga mata. At patay na. Ha? Inuusyoso nga po ang bangkay niya ng ibang mga kalugar natin. Parang sinadya raw pong patayin si Fredo. Para daw pong binigti siya. Pero sino naman papatay kay Fredo? Malaking lalaki siya at maskulado. Abay, napakalakas ang kung sino mang pumatay sa kanya. May bakas ng magpulupot ng panakal sa ligang bangkay ni Fredo. Malamang binigti yan. Ay, sigurado yun. Hindi isa kriminal para mapatay ang dahil ni Layo kayo sa bangkay, ha? Layo kayo para makapag-imbestiga kami mga pulis na mabuti. Parahanin niyo ako. Hoy! Parahanin niyo ako. Huwag kang lumapit sa bangkay! Parahan! Hoy! Piotr Ramos! Piotr, kapatid ko ang bangkay na natagpuan dito sa ilalim ng balete. Ako si Godo. Sa itsura ng bangkay, malamang sinadya siyang patayin. Meron bang pinaghihinalaan ng kapatid mo na kriminal? Wala po. Pero malaman ko lang kung sinong pumatay sa utol ko. Magbabayad siya sa akin. Magbabayad siya! Walang makapagturo.
kung sinong pwedeng pumatay sa biktimang natagpuan sa ilalim ng puno ng balete. Kaya kahit naghihisa ako magpapatrolya sa lugar na to. Baka sakaling totoo yung sabi-sabi na ang kriminal ay nagbabalik sa lugar ng pinangyarihan ng ginawa niyang krimen. Bakit mo ginawa yun? Ha? Ano yun? May matandang lalaki sa ilalim ng punong balete. Hindi tamang ginawa mo. Nagsasalita ng walang kausap. Bakit mo? Napatingin siya sa akin. Tanda! Kanor ang pangalan ko. Mang Kanor ang tawag sa akin. Taga rito ako. Hindi ko kayo kilala. Kailan lang ako napalipat sa lugar na ito? Bakit narito kayo? Ha? Bakit nagsasalita kayo ng walang kausap? Kuan, kasi nag-iensayo ko eh. Nag-iensayo? Oo. Bata pa kasi ko, pangarap ko ng maging artista. Minsan may napupuntahan akong shooting na nangailangan ng ekstrang may edad na gaya ko. Alam niyo ba na may pinatay dito? Ha? Oo, nabalitaan ko nga. O huwag kayong mag-ensayo dito. Lalo na kapag ganitong gabi na. Baka kayong sumunod na maging biktima ng kriminal. Alona, Ha? huwag kang matakot. Hindi po ako natatakot sa inyo, Mang Kanor. Kilala ko naman po kayo. Nagkakilala na po tayo nung kalilipat nyo lang po sa kaingin na katabi ng aming gulayan. Nagulat lang po ako kasi akala ko kung sino na yung lumapit sa akin. Gaya po ng isang araw na meron po ng basto sa akin dito sa ilog. Bakit nag-iisa kang naglalaba? Nakasanayan ko na po ito eh. Kasi po maraming trabahong inay ko sa bahay namin. At matagal na po akong ulila sa ama. Baka may iba kang pwedeng paglabhan. Meron po, pero medyo malayo na po sa bahay namin. Baka meron kang pwedeng daanan para makaiwas sa punong balete. Bakit po? Nabalitaan ko kasi na may pinatay sa ilalim ng punong balete. Yun po ang lalaki minsan pong nambasto sa akin dito sa ilog. Ganun ba? Opo. Ay, hanggat maaari, huwag ka nang dumaan sa punong yun. Sanay na po akong dumaan doon. Alona, mag-iingat ka lagi. Salamat po sa paalala. Ang gaya mong magandang dalaga ay malakas ang pang-akit. Baka pag-interesan ka maging na mga hindi nakikita. Mapamahiin pala matandang bagong lipat dito sa lugar namin. May sukat sabihin kay Alona na mag-ingat daw ang anak ko at baka pag-interest na ng hindi nakikita. Ay, malayo-layo rin ang nilalakad ko mula sa gulayan hanggang sa bahay namin. Ay, nakapagpahinga nga sandali rito sa ilalim ng punong balete. Ano yun? Gumagalaw ang mga baging ng punong balete. Wala namang tao sa itaas ng puno. Sino nagpapagalaw ng mga baging? Biglang pumulupot sa leg ko. Ang isang baging. Hindi ako makahulad po. Bibigtihin yata ako ng baging. Papatayin ako! Aling Daria? Ako, Gudo. Mabuti dumating ka. Napatakbo ko rito nung narinig ko ang pagsigaw nyo mula dito sa ilalim ng punong balete. Kayo ho pala na kabarangay ko. Napasigaw ako. Kasi biglang pumulupot sa leg ko ang isang baging kanina. Parang bibigtihin ako. Hinangin lang ho siguro yun. Hinangin lang? Oo. Meron ho bang mga baging na kusang gumagalaw para bigtiin kayo? Kung sa bagay nga, malamang
Hinangin nga lang ang baging kanina kaya napulupot sa laik ko. Oo. Kasi ngayon naman, hindi ko magalaw. Gudo, may patalim ka? Oho, nahugot ko ho kanina sa bewang ko nung sumigaw kayo. Akala ko ho kasi makakaharap ko ng pumatay sa kuya ko na hinahunting ko. Hinahunting mo ang pumatay sa kapatid mo? Oho, Aling Daria. Kapag naunahan ko ang mga pulis sa paghuli sa kriminal na yon, akong maniningil sa kanya. Gudo, Buhay ho ng kuya kong inutang. Buhay rin ang kriminal ang magiging kabayaran. ala ko narito sa banyo si Alona. Kaya wala siya sa kanyang kwarto. Pero wala siya rito Abay, nasa kaya siya? Kung hindi pa ako nagising at inuhaw, hindi ko pa mamamalayang wala rito sa bahay namin ng anak ko. Alona? 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 Wala rin siya sa bakuran. Diyos ko, nasaan kaya si Alona? Saan kaya nagpuntang anak ko sa ganitong kalaliman ng gabi? Alona! Alona! Miss! Miss! Pulis? Piotr Ramos. Nakita mo naman naka-uniforme. Bakit ako narito? O yan ang itatanong ko sa'yo. Bakit ka narito sa ilalim ng puno ng balete? Sa ganitong 10 oras ng gabi? Ewan ko, hindi ko alam eh. Ano? Nakarating ka dito, hindi mo alam? Yan po ang totoo. Ang alam ko po, natutulog ako sa bahay namin. Ibig mo sabihin, naglalakad ka ng tulog. Ngayon lang po nangyari sa akin ito. Mabuti pala at nagpapatrolya ako rito. Nakita kita. Sige po, uwi na po ako. Sige, dapat. Peligroso para sa tulad mong nasa lugar na ganitong 10 oras ng gabi. Salamat po sa paalala ninyo. Umuwi ka na. Sige po, dyan na po kayo. Mag-iingat ka. Parang may biglang gumalaw. Biglang gumalaw yung mga bagay ng balite. May engkanto yata sa punong ito. Ano po, Nay? Engkanto? Maaari, Alona. Maaaring may engkantong naninirahan sa punong balete. Nakakita na po ba kayo ng engkanto? Hindi pa. Ko rin naman po hindi rin eh. Kaya hindi po ko naniniwala doon. Pero paano mong maipapaliwanag ang nangyari sa'yo? Nakarating ka sa ilalim ng puno ng balete sa kailaliman ng gabi nang hindi mo nalalaman. Baka may sakit po ako Pero malusog ka. Baka po may sakit po ako na naglalakad ng tulog. Ewan ko, anak. Pero kinakabahan ako. Baka nakakatuwang ka ng engkanto. Baka tama nga si Aling Daria. Ano? Baka may nakatirang engkanto sa puno ng balete. Huwag na tayo lalapit sa punong balete. Oo nga. Oo nga. Nakakatakot naman. Engkanto tayo, delikado. Aling Daria, Gudo. totoo ho bang sinabi nyo kanina habang may binibili kayo sa tindahan? Totoo yung Gudo. Sa tagal nating magkakalugar, may nalaman na ba kayo nagsalita ako lang hindi totoo? Kung totoo pong nakarating si Alona sa ilalim ng punong balete sa kalaliman ng gabi nang hindi niya nalalaman, maaaring totoo ang hinala nyo. Talagang maaaring may engkanto na nakatira sa puno ng balete. At maaaring engkanto ho ang pumatay sa kapatid ko. Bakit naniningkit ang mga mata mo, Gudo? Kung totoo pong engkantong pumatay sa kuya ko, haharapin ko ang engkantong yun. Papatayin ko siya!
Kanor, kayo ho pala. Panayang hasa mo ng kita. May pinaghahandaan ho kasi ako. Narinig kong sinabi mo kanina sa tindahan. Tungkol po saan? Harapin mong engkanto na maaaring pumatay sa kapatid mo. Totoo po yun. At gagawin ko po yun. Godo, wala kang laban sa engkanto. Hindi ho siya sasantuhin ng itak ko. Walang taong maaaring puminsala sa isang engkanto. Sino pong nagsabi sa inyo? Iyon ang paniniwala ko. Mang Kanor, nire-respeto ko ho ang paniniwala nyo. Pero irespeto nyo rin ho ang paniniwala ko at ang gagawin ko. Godo, Hahantingin ko ho ang engkanto, Mang Kanor. At kapag nagkaharap kami, pupugutan ko siya ng ulo! Mabuti, pumayag kayong may angkas ko sa motor ko, Aling Daria. Sabi mo mapapadaan ka rin kamo sa bahay namin. Oo. Hanggang ngayon kasi, nagbabakasakali pa rin ako na may matagpuan ako sa punong balete. Na makapagtuturo kung sino yung kriminal na pumatay sa natagpuang bangkay doon ng isang gabi. May ibang naghihinala na engkanto ang pumatay. Naniniwala mo ba kayo doon? Maaari. Hindi ako naniniwala sa engkanto. Hindi. Bunga lang ho yun ng imahinasyon ng mga taong mapamahiin. Sana nga. Aling Daria, Ang ikinababahala ko na sana huwag mangyari. Baka may sumunod na namang mamatay sa barangay na ito dahil sa kagagawa ng engkantong nakatira sa punong balete. Sakto lamang ang pagdating ko rito sa puno ng balete. Gabi na. At walang ibang nakakita sa pagpunta ko rito kahit maliwanag ang buwan. Malalaman ko ngayon kung totoong may nakatirang engkanto sa punong balete nito. Engkanto! Kung naririnig mo ako, lumabas ka sa punong balete! Lumabas ka, engkanto! Magpakita ka sa akin at mag-toast tayo! Duwag kang engkanto ka! Walang sandata ang kapatid ko noon kaya napatay mo siya. Bakit hindi mo ipakita ang tapang mo ngayon? Ako ang harapin mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Pinatay mo ang kapatid ko kaya igaganti ko siya! Tikman mo ang talas ng itak ko! Ano itong lumalabas sa puno ng balete? Na pinagtataga ko. Walang dagta! Dugo! Nay, gumising kayo, Nay. Alona, bakit ka umiiyak? Sakit po na ulo ko. Ha? Oh, Diyos ko, mainit ang katawan mo. May lagnat ka. Kinikinaw po ko. Naku anak, inaapoy ka ng lagnat. Makirot po ulo. Ngayon ko lang po naramdaman ang ganito. Bigla-bigla naman ang pagkakasakit mo. Kanina lang bago tayo matulog, maayos ang pakiramdam mo ah. Hindi ko nga po maintindihan. Parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Nabuwal ako. Nawalan ako ng panimbang nang mapatras ako sa laki ng gulat ko. Sa nakita akong dagta na lumabas sa punong balete. Nadugo. Ang itak ko. Nabitiwan ko rin sa sobrang gulat ko. Ang mga baging ng punong balete gumagalaw.
Ang katawan ng punong balete. Nagkaroon ng muka. Gumagalaw at nakakapagsalita. Tinampala mo ang aking pamamaya. Engkanto! Oo, tama ka. Isa akong engkanto. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko! Kay Kuya Fredo! Oo, pinatay ko siya dahil may kasalanan siya. Ano man ang kasalanan ng kapatid ko, wala kang karapatang utangin ang buhay niya! Hindi ako natatakot sa sandata mo, lalaki. Hindi ako natatakot sa iyo, Engkanto! Tatagpasin ko ang mga baging mo! Puputulin ko ang puno mo! Hindi mo na magagamit ang sandata mo laban sa akin. Biglang pumalupot sa katawan ko ang mga baging! Katulad ng ginawa ko sa kapatid mo. Pupuluputan ko ang ating baging ang leg mo. Pipitihin kita. Papatayin kita. Parang may narinig ako sumigaw. Tulong! Ayun na naman. Tulungan niyo ako! Oh, may lalaki nakabitin sa itaas ng puno ng balete. Hoy! Anong ginagawa mo dyan sa itaas ng puno ng balete? Bakit ka umakyat dyan sa mga baging? Ay, hindi ako umakyat rito! Binigti ako ng mga baging kanina. Ano? Binigti ka ng mga baging? Oo. Kusang gumagalaw at nagsasalita ang punong balete na yan. Binigti ako kanina ng mga baging. Binitiwan lang ako nung dumating ka. Kung hindi ka dumating, malamang tuluyan akong binigti ng mga baging ng punong balete. Lasing ka ba? Hindi. Sa alak? Hindi ako umiinom. Sa droga? Lalong hindi ako gumagamit ng bawal na gamot. Kung ano-anong kalokohan pinagsasasabi mo. Maniwala ka! Mas impacto ang punong balete na yan. Huwag kang matakot. Kung totoong kusang gumagalaw at nagsasalita ang punong balete, at kung totoong pumapatayan, tatagtarin ko yan ng mga tinggot! Ay, Diyos ko naman, oo. Kung kailangan mo ng tricycle, saka walang magdaan. Magandang gabi. Oh, Mang Kanor. Ikaw pala, Daria. Gabi na. Bakit narito ka sa kalsada? Kasi biglang nagkasakit yung anak ko. Oh, Kaya nag-aabang ako ng tricycle para sumundo ng doktor. kung gusto mo, ako na lamang ang tutulong sa anak mo. Albularyo ho ba kayo? Hindi, pero marunong akong manggamot. Abay, sige ho. Pakitulungan nyo naman ang anak ko. Tatanawin ko ho malaking utang na loob sa inyo kapag napagaling nyo si Alona. Totoo ba sinasabi niyo, Alindario? Napagaling ba si Alona ni Mang Karya? Mahusay bang manggamot ang matandang yun na bagong lipat dito sa barangay natin? Ay nako, oo, maniwala kayo. Parang nagdahilan lang ang anak ko. Matapos yan gamutin ni Mang Kanor kagabi. Ganun ba? Oo. Mahusay pala mo. Kung totoo ho ang sinasabi nyo, Aling Daria, hindi na muna ho ako tutuloy sa ospital. Gudo. Bakit parang hirap ka lumakad at magsalita? Hindi ko nga ho maintindihan eh. Paggising ko kaninang umaga, masamang masama ho ang pakiramdam ko. Kahit nga ho maglakad lang, nahihirapan pa ako. Teka, abay mainit na noon mo. Para mataas ang lagnat mo. Gaya ng nangyari sa anak ko kagabi. Kaya nga ho, magpapadoktor sana ako eh. Ay, huwag ka na magpadoktor. Pupunta na lang ho ako kana Mang Kanor. Kung masama ang pakiramdam mo, umuwi ka na muna. Pakikiusapan ko na lamang si Mang Kanor na puntahan ka. Sige nga ho, hinang-hina na ho ako eh. At
Sobrang sakit po ng ulo ko. Parang ilalabas ko pa ho lahat ng kinain ko. Ang dami namang gulay nito, Daria. Mang Kanor, kulang pa ho ang mga iyan sa naitulong nyo kagabi kay Alona. Maliit na bagay lang yun. Kung hindi ho nyo napagaling ang anak ko, baka ho napilitan pa akong isugod siya sa ospital. Wala namang sakit ang anak mo. Nakatuwaan lamang siya ng hindi nakikita. Mang Kanor, baka ganun din ho nangyari kay Gudua. Gudo, Oo. yung namatayan ng kapatid nung nakaraang buwan. Oo. Mapusok ang binatang yon. Inaapoy rin ho siya ng lagnat. Gusto nga ho niyang pumunta rito sa inyo kanina. Oh, Kaso hindi niya kaya ang katawan niya. Bago nga ho siya umuwi kanina, inilabas pa niya mga kinain niya. alam kong bahay niya. Matulungan din ho kaya ninyo siya? Sisikapin ko. Kahit sinong nangangailangan ng tulong, dadamayan ko. Lalo at kagagawan ng mga hindi nakikita. Dodo, anong pakiramdam mo? Nang pulsuhan niyo ko kanina, Mang Kanor. Lalong sumakit ang ulo ko. Ay, nako. Bakit ho kayo napailing? May nagawa ka bang maaaring ikinagalit sa'yo ng mga hindi nakikita? Malakas ang pintig ng pulso mo. Palatandaang matinding naging galit sa'yo ng hindi nakikita. Kaya pinarusahan ka. Aamin ho ako sa inyo. Pinagtataga ko ho kagabi ang puno ng balete. Hindi mo dapat ginawa yun. Dahil may engkanto hong nakatira sa punong yun. Paano mong nalaman? Matapos ko hong pagtatagain ng puno ng balete, may lumabas na punong dagta sa puno. Dugo ho ang naging dagta ng punong balete. Palatandaan ngayon na may namamahay sa punong yun na hindi nakikita. Kusa pa hong gumalaw ang puno at nagsalita. At binigti ako ng mga baging. Nagkataong may pulis na dumating kaya binitiwan ho ako. Huwag mo nang uuliting gawan ng karahasan ng puno ng balete. Mang Kanor, malakas ho ang kutob ko na ang puno ng balete, ang punong yun na may sa impacto, ang pumatay sa kapatid ko. Aalamin ko. Titiyakin ko. Pakiusap lang. Huwag ka nang lalapit sa punong balete kung gusto mong magtagal pa ang iyong buhay. Punong balete. Alam ko naririnig mo ko. Huwag mong pagalawin lamang ang iyong mga baging. Magsalita ka. Makipag-usap ka sa akin. Matapang ka. Punong balete. Dahil batid mong hindi kita maaaring gantiin. Hindi tayo magkaahaway. Huwag mo kong pakialaman. Nananakit ka na ng tao. Ginagamit ko lamang ang aking kapangyarihan. Kung kinakailangan, Pumatay ka. may kasalanan ng taong pinatay ko. Wala kang karapatang pumatay. Huwag mong panigan ang mga tao. Huwag kang maminsala ng mga tao. Kung hindi... Kung hindi, anong gagawin mo? Magiging magkaaway tayo. Mortal na magkaaway. Alona. Alona. May tumatawag sa akin. Sino ka? Ako ang iyong kaibigan. Kaibigan?
kaibigan. Magkita tayo. Pero, Hindi ka maaaring tumutol. Susunod ka sa sinasabi ko. Magkikita tayo. magkikita tayo. Alona? Anak! Saan ka pupunta? Anak! Anak! Bakit parang wala ka sa sarili mo? Parang hindi mo ako nakikilala. Parang hindi mo ako naririnig at nakikita. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba nangyayari sa'yo, Alona? Oh, Diyos ko! Ang anak ko! Biglang nabalot ng itim na usok! Alona! Alona! Oh, Diyos ko! Unti-unti naglaho ang itim na usok. Nawala ng anak ko sa kinatatayuan niya. Nasaan ang anak ko? Alona! Alona! Sa pagtatanong-tanong ko, marami ang nagpatotoo sa akin na walang bisyo si Gudo. Maaaring totoong sinasabi niya. May misteryong nangyayari sa puno ng baliti na ito na aalamin ko ngayong gabi. Tahimik na tahimik ang paligid. No. Ang mga baging ng punong baliti gumagalaw. Ang puno ng balete, nagkakaroon ng muka, nagsasalita. Pero walang taong makahigit sa aking kapangyarihan. Bigla kong pinuluputan sa leeg ng mga baging ng punong balete. Sino bang taong kumalaban sa akin? Mamamatay. Itinataas ako ng mga baging. Bibigtiin ako ng mga baging ng punong balete. Hindi ka makakaulagpos sa aking mga baging. Hindi ako makakawala sa mga baging. Pahigpit ng pahigpit. Ang pagkakapulubot sa leeg ko. Ang baril ko. Wala kang magagawa laban sa akin. Gumagalaw at nagsasalita ang punong balete. Bago mo ako mapatay, tatantarin kita ng tingga! Mamamatay ka. Lalo humihigpit ang pagpulupot sa leeg ko ng mga baging ng punong balete. At hindi niya iniinda ang pagbaon ng mga bala sa puno niya. Hindi ko na patatagalin ang buhay mo. Ay tinataas ako ng mga baging sa era! Tuluyan na kitang papatayin. Wag! Bitiwan mo siya! Bitiwan mo! Ngayong nabitiwan ka na ng mga baging, tumakas ka na. Salamat. Bilisan mo! Iligtas mo ng buhay mo! Tumakas na rin kayo! Mauna ka na! Sisiguruhin ko munang ligtas ka bago ko layuan ang namiminsalang punong balete. Tulong! Tulungan niyo ako! Aling Daria? Gudo! Bakit ho kayo humahangos? Si Alona! May masama ho ba nangyari sa anak nyo? Kanina, nabalutan siya ng itim na usok. Pagkahawi ng usok, nawala na si Alona. Saan ho napunta ang anak nyo? Hindi ko alam. Kaya hinahanap ko siya. Kaya humihingi ako ng tulong.
Tutulungan ko ho kayo. Salamat! Salamat, Gudo! Hanapin na ho natin si Alona. Bilisan natin! Baka kung ano na nangyari sa anak ko! Nasan ho kaya si Alona? Alona. Dito. Lumapit ka rito, Alona. Lapit. Oh, lalapit ako. Kanina pa kita hinihintay, Alona. Hayaan mong puluputan ko ng aking mga baging ang iyong katawan. At hayaan mong dampian ko ng aking mga dahon ang iyong mga labi. At upang lalo kang maging sunod-sunuran sa lahat ng naisin ko, tumitig ka sa aking mga mata. Titig. Oo. Tititig ako sa iyong mga mata. Susundin ko ang lahat ng naisin mo. Lahat. Ganyan ka, Alona. Maging masunurin ka. Upang may pagsama kita sa aming daigdig sa ilalim ng lupa. Huwag! Ikaw na naman. Huwag mong isagawa ang masamang balak mo kay Alona. Pinagbigyan ko ng kahiligan mo kanina. Hindi ko pinatay yung babaeng may sandata. Hinayaan kong makalayo siya ng buhay. Huwag mo ring gawin ang gusto mo kay Alona. Hindi ko siya papatayin. Huwag mo siyang puluputan ng iyong mga baging. Huwag mo siyang itaas sa ere. Pakawalan mo siya. May araw ka rin sa akin. Ay, saan ako naroroon? Alona, Mang Kanor? narito ka sa ilalim ng punong balete. Bakit ako narito? Halika, ihahatid kita sa inyo. Mang Kanor? Ipaliliwanag ko sa iyong lahat. Pero ihahatid muna kita pauwi sa inyo. Mapanganib rito. May namamahay sa lugar na ito na hindi nakikita. Aling Daria. Oh, Gudo! Bakit huminto tayo? Hindi ba natin nakikita si Alona? Misteryoso ho ang pagkawala ng anak nyo. Oo, sabi ko nga sa iyo eh. Matapos siyang lukuban ng itim na usok, naglaho siya. Malamang kagagawan ho yun ng kampo ng dilim. Maaari nga. Kaya nga ho, bago tayo pumunta at magpatuloy sa paghahanap kay Alona, dumaan muna ho tayo sa simbahan. Sa simbahan? Humingi ho tayo ng tulong sa pare. Sige. Ang mga alagad ho ng simbahan ang higit na nakakaalam ng mabisang panlaban sa mga kampo ng dilim. Aling Daria, Piotr Ramos! bakit niyo pinarang motor ko? Totoo ba yung nabalitaan ko kay Mang Kanor? Namunti ka ng pinatay kagabi ng puno ng balete? Totoo ho yun. Gumagalaw at nagsasalita raw ang punong balete na yun. Oo. Pinuluputan ako kagabi ng mga baging. Kaya nga pinaputukan ko. Pero hindi ho inihinda ng punong balete yung pagbaon ng mga bala sa katawan niya. May sa impacto ang punong balete na gumagalaw. Nagsasalita at namiminsala. Siya rin daw ang may kagagawan sa biglaang pagkawala ng anak ko si Alona kung gabi. Kaya nga ho,
nagpaplano kami ng mga kasama ko sa presinto kung paano namin mapupuksa ang punong balete. Aray! Aray ko! Ang ulo ko! Piotr Ramos, bakit to? Aling Daria, matapos parang may malamig na hangin na umihip sa akin, biglang sumakit ang ulo ko. Baka kagagawa na naman yan ang punong baleta na may sa impacto. Napakasakit ng ulo ko. Parang hinahalukay ang utak ko sa sobrang sakit. Mang Kanor! Mang Kanor! Ay, Mang Kanor! Daria. Naku, Mang Kanor, pasensya na ho. Naabala ko yung pagtabas niya ng mga damo. Mukhang may problema ka. Hindi ho ako. Si Piotr Ramos. Yung babaeng pulis na natulungan ko kagabi. Oo. Kausap ko ho siya kanina. Nang bigla siyang mamilipit sa sakit ng ulo. Kaya napatakbo ho ako rito sa inyo. Nasaan siya? Pinagpahinga ho muna namin sa harap ng isang bahay. Puntahan natin siya. Sige ho, magpadali ho tayo. Oo. Kaya kinontrata ko na ho yung tricycle para madali niyo matulungan si Piotr Ramos na baka pinahihirapan ng maligno. May kawawan man si Piotr Ramos. Namimilipit sa sakit. Wala tayong maitulong sa kanya. Hindi ko na matatagalan. Kita nyo na. Ang sakit ng ulo ko. Piotr Ramos, lakasan mo ang loob mo. Sinundunan ni Aling Daria si Mang Kanor. Ito, hirap na hirap na ako. Nariyan si Mang Kanor. Nagdidilim na ang paningin ko. Piotr Ramos. Para! Tumabi muna kayo. Pagkakaling niyo si Mang Kanor! Para magamutan niya si Piotr Ramos! Mang Kanor, Kudo, hindi niyo na ho matutulungan si Piotr Ramos. Gudo, anong... Aling Daria, patay na ho siya. Alona, huwag mong tatanggalin ang kwinta sa ibinigay sa iyo ni Mang Kanor, ha? Opo, Nay. Mabisang pangontra daw yan sa mga kampo ng dilim. Mula nga po nang isuot ko ito, hindi na ako nawawala sa sarili ko. Abay, kung hindi dahil sa tulong ni Mang Kanor, sa tuwing kakagat ang dilim, hindi na mapapanatag ang loob ko. Pareho po tayo. Wala nga rito matandang yon. Malamang lumipat na tayo ng tirahan. Wala naman po tayong ibang malilipatan. Kahit saan, maghahanap tayo ng tirahan. Mapalayo lamang tayo sa puno ng balete na may sa impacto. At hindi kanya makatuwaan o mapaglaruan. Nagtataka lang po ako kay Mang Kanor. Hindi raw po siya albularyo. Oo nga, sabi nga niya. Pero nakakagamot po siya ng may sakit. At walang takot na humarap sa mga maligno. Ay, hulog ng langit sa atin. Yan si Mang Kanor. Malaking tulong siya sa atin. Kaya lang ano po, Nay? Baka kasi si Mang Kanor ang mapagbuntunan ng galit ng mga kampo ng dilim. Kinakalaban mo ako. sige! Ituloy mo! Puluputan mo ng iyong mga baging ang buong katawan ko. Itaas mo ko sa ere. Bigtihin mo ko. Hindi kita pinakikialaman. Ano man ang gawin mo, Wala akong ginagawang masama. huwag mong hadlangan. Ano man ang gawin ko, Namiminsala ka sa mga tao. gawin mo ang gusto mo. Pero huwag mo kong kalabanin. Hindi maaaring hindi ko hadlangan ang pamiminsala mo sa mga tao. Hindi mo ko mapipigil na gawin ang gusto ko. Ikaw ang bahala. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi rin ako natatakot sa'yo. Bisan mo pa akong kalabanin. Matitikman mo na ang puot ko. Kung gayon, puot sa puot,
Kapangyarihan sa kapangyarihan. Lagim sa lagim. Lubhang makapangyarihan ang may sa impactong puno ng balete. Nakaagalaw na siya at nakakapagsalita. Nagagawa pa niyang pumatay kahit malayo sa kanyang biktima. Gaya ng ginawa niya kay Piotr Ramos. Kaya dito ako sa gawing likuran niya nagdaan para hindi niya mamalayan ang paglapit ko sa kanya. Ngayong narito na ako sa likuran ng punong balete. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Bubuksan ko na ang botelya ng holy water na hiningi ko sa simbahan. At sasabuyan ko na ng bindintadong tubig ang puno ng balete. Ganyan nga! May sa impatong puno ng balete! Pumusok ka! Pagbayaan mo ang pagpatay mo sa kapatid ko! Malusaw ka! Mabuksa ka at mamatay ka! Ha! Ahas na lalaki, hindi mo ko mapupuksa. Biglang pumulukot na naman sa leg ko ang mga baging ng punong balete. Katulad ng sinapit ng kapatid mo. Dahil sa ginawa niyang kapangasan kay Alona, itataas din kita sa ere. Ibigtiin din kita. Tuloy na kitang papatayin. Ngayong napatay ko na ang pamahas na lalaking nagtangkang puksain ako. Gagawin ko na ang matagal ko nang gustong gawin. Ang may pagsama ko sa aming daigdig sa ilalim ng lupa. Ang babaeng natutuwan kong hangaan at sambahin, si Alona. Magsasagawa ako ng nararapat na ritual upang mawala ng bisa ang anumang pangontra sa aking kapangyarihan. Alona. Alona. Ganyan nga amin. Dalhin ninyo ang aking tinig kay Alona. Ipaabot niyo sa babaeng aking sinasamba ang matinding hangarin kung magkasama kami. Dalhin niyo sa akin si Alona. Dalhin niyo sa akin ngayon din ang babaeng aking sinasamba. Aba, Mangkano? Daria. Mangkano? Oh, bakit humahangos ka at umiiyak? Yalo na ho. Oh, may nangyari na naman sa anak mo. Muli na naman siya nilukubang kanina ng itim na usok. Pagkahawi ng usok, nawala na naman ang anak ko. Paanong nangyari yun? May ibinigay ako sa kanyang pangontra para hindi sa tabla ng kapangyarihan ng hindi nakikita. Yung ba ang isang labis na pinagtataka ko? Habang natutulog kanina sa Alona, may umihip na malamig na hangin sa aming paligid. At parang kusang kumawala sa leeg ng anak ko ang suot niyang kwintas. Huwag kang mabahala, Daria. Mangkanor, aniyo yan palakol. Gagawin ko ng ultimatum para matapos ng pagkakalat ng lagim ng mapaminsalang punong balete. Alona, aking sinasamba.
sa akin. Oo. Lalapit ako. Sasama ka sa akin sa aming daigdig sa ilalim ng lupa. Oo. Sasama ako. Hayaan mong puluputan ko ng aking mga baging ang buong katawan mo at itaas kita sa ere. Hindi magtatagumpay ang masamang hangarin mo! Hindi ako papayag na maisama mo si Alona sa ilalim ng lupa. Hindi! Putulin ang aking katawan. Tatapusin ko na ang pagkakalat mo ng lagim rito sa lupa. Ang katapusan ko ay magiging katapusan mo. Magsaka! Mapaminsalang punong balete! Magsaka! Alona! Alona, anak! Nay! Oh, Diyos ko, salamat! At matapos bumagsak ang katawan ng puno ng balete, nakahulagpos ka na sa mga baging na nakapulupot sa katawan mo. Ang puno ng balete. Putol na. Oo, anak. Pinutol ni Mang Kanor. Si Mang Kanor! Mang Kanor? Alona. Daria. Ligtas na kayo. Mang Kanor, napapaano kayo? Bakit kayo napahandusay? Bakit parang namimilipit kayo sa sakit? Nahihirapan kayo huminga. Amor, mali. Ang pagputol ko sa kanya ay makakapinsala sa akin dahil isang aming uri ang aming pinanggalingan. Pareho kaming nagmula sa aming daigdig sa ilalim ng lupa. Hindi. Mang Kanor? Isa rin kayong... Oo, Alona. Isa rin akong engkanto na nagkatawang tao para mapigilan ang pagkakalat ng lagim dito sa lupa ng aking kauri. Oh, Diyos ko. Mang Kanor? Mang Kanor! Alona, hindi na siya humihinga. Matapos malagutan ng hininga si Mang Kanor, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Oo nga po, inay. Naging isa siyang puno ng balete na nakabuhal sa lupa. At wala ng buhay. Salamat sa Diyos. Kung mayroong masamang engkanto na gaya ng gumagalaw at nagsasalitang puno ng balete na namiminsala at pumapatay ng tao, mayroon din sa kanilang may mabuting kalooban gaya ng engkanto na nagbalat kayong tao na nakilala nating si Mang Kanor, ang mabuting taong balete. Kung ang engkanto ay makapangyarihan at kayang magsabog ng lagim sa mga tao,
na tulad ng gumagalaw at nagsasalitang puno ng balete. Mayroon ding engkanto na tulad ni Mang Kanor, ang taong balete na nagbalat gayong tao na handang magbuwis ng sariling buhay upang magwakas ang lagim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Tao Balete. Sa isa na naman gabi ng lagim.